Magandang araw, teachers! Ngayon ay susubukan ko na mag-upload na din ng PowerPoint sa AP9 kahit wala akong hinahandle na AP9. Kaya sana mag-like at subscribe para ganahan at tuloy-tuloy ang pag-a-upload. Panoodin ang buong video para makuha ang 4-digit code na mag-a-appear sa inyong lower left screen. Sa ating aralin ngayon, pag-uusapan natin ang produksyon at ang mga salik na kailangan upang makalikha ng mga produkto at serbisyo. Sa pagtatapos ng ating talakayan, inaasahan kong may papaliwanag ninyo kung ano ang produksyon, matutukoy ang 4 na salik ng produksyon, makapagbibigay ng mga halimbawa ng bawat isa, at may papakita ninyo kung bakit mahalaga ang produksyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon naman, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Sino ang makapagsasabi kung ano ang kakapusan? Bakit kailangan gumawa ng desisyon ng tao kapag limitado ang pinagkukunang yaman? At ano naman ang ibig sabihin ng alokasyon? Makipag-usap muna kayo sa inyong katabi sa loob ng 2 hanggang 3 minuto at ibahagi ang inyong mga sagot. Pagkatapos ay hihingi tayo ng ilang magbabahagi sa klase. Pagmasdan ninyo ang mga halimbawa. Serbisyo ng tricycle, tinapay, bigas, at cellphone load. Sa palagay ninyo, ano-ano kaya ang kailangan upang mabuo o maibigay ang mga produktong at serbisyong ito? Maaari bang basta na lamang lumitaw ang mga ito? Ano ang mga taong o bagay na tumutulong upang maging posible ang mga ito? Ang tawag sa prosesong ito ay produksyon. Ang produksyon ay ang proseso ng paglikha ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Halimbawa nito ang pagluluto ng tinapay, paggawa ng sapatos, at pagbibigay ng serbisyo ng isang tricycle driver. Mahalaga ang produksyon dahil lumilikha ito ng mga produktong ginagamit natin araw-araw. Lumilikha rin ito ng mga serbisyong nagpapadali ng ating pamumuhay. Bukod dito, nagbibigay ito ng hanap buhay sa maraming tao at tumutulong upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Ngunit hindi magiging posible ang produksyon kung wala ang tinatawag na salik ng produksyon. Ang mga salik ng produksyon ay mga pinagkukunang yaman na ginagamit upang makalikha ng produkto at serbisyo. May 4 na pangunahing salik ng produksyon na dapat nating tandaan. Ang una ay ang lupa. Kapag sinabi nating lupa, hindi lamang ito tumutukoy sa mismong lupang tinatapakan natin. Kasama rito ang lahat ng likas na yaman tulad ng sakahan, kagubatan, karagatan, ilog, at mga mineral. Ang mga ito ang pinagmumulan ng maraming hilaw na materyales na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto. Ang ikalawang salik ay paggawa. Ito ay tumutukoy sa pisikal at mental na kakayahan ng tao sa paglikha ng produkto o pagbibigay ng serbisyo. Halimbawa nito ang magsasaka, construction worker, kusinero, guro, at marami pang iba. Sila ang gumagamit ng kanilang kaalaman at kasanayan upang matapos ang isang gawain. Ang ikatlong salik ay kapital. Ang kapital ay tumutukoy sa mga kagamitan at bagay na ginagamit sa produksyon. Kabilang dito ang mga makina, tractor, gusali, kadamitan, at maging ang puhunan o perang ginagamit upang makapagsimula o makapagpatuloy ng isang negosyo. Tandaan na ang kapital ay hindi lamang pera. Kasama rin dito ang mga kagamitan na nagpapabilis at nagpapahusay sa paggawa. Ang ika-4 na salik ay entrepreneurship o pagnenegosyo. Ang entrepreneur ang taong nagsasama-sama sa lupa, paggawa, at kapital upang makalikha ng produkto o serbisyo. Siya rin ang nagpapasya kung anong negosyo ang sisimulan at handang humarap sa mga panganib o risk na kaakibat nito. Halimbawa nito ang may-ari ng sari-sari store, online seller, o may-ari ng isang maliit na negosyo. Kung ating susumahin, nagsisimula ang produksyon sa paggamit ng lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship. Kapag pinagsama sama ang 4 na salik na ito, nakakalikha tayo ng mga produkto at serbisyong ginagamit ng mga tao. Ngayon ay subukan nating kilalanin ang bawat salik. Sasabihin ko ang isang halimbawa at sasagutin ninyo kung ito ba ay lupa, paggawa, kapital, o entrepreneurship. Halimbawa, tubig na ginagamit sa patubig, tractor, magsasaka, at may-ari ng tindahan. Pag-isipan ninyong mabuti ang inyong mga sagot bago sumagot. Magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang bawat pangkat ay pipili ng isang produkto o serbisyo tulad ng banana Q, bigas, isda, serbisyo ng tricycle, o produkto sa sari-sari store. Pagkatapos, tukuyin ninyo kung ano ang halimbawa ng lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship na kailangan upang mabuo o maibigay ang inyong napiling produkto o serbisyo.
Isulat ninyo ang inyong mga sagot sa activity chart at maging handa sa pagbabahagi ng inyong output. Sa inyong palagay, alin kaya ang pinakamahalagang salik ng produksyon? Maari bang mawala ang isa sa apat? Ano ang maaring mangyari kung kulang ang isa sa mga salik? Pakinggan natin ang iba't ibang pananaw ng bawat pangkat. Bago tayo magtapos, balikan natin ang mahahalagang natutuhan natin ngayon. Ang produksyon ay ang proseso ng paglikha ng produkto at serbisyo. May apat na salik ng produksyon: lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship. Ang bawat isa ay may mahalagang papel at nagtutulungan upang makalikha ng mga produkto at serbisyong kailangan ng tao. Bilang huling gawain, pakikumpleto ang pangungusap na ito. Mahalaga ang produksyon dahil isulat ang inyong sariling sagot at siguraduhin na ipapakita nito ang inyong natutuhan sa ating aralin. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok. Magandang araw sa inyong lahat.